Okay, again, good afternoon. Ang pag-uusapan natin ngayon ay about audit of intangible assets. Okay? Kasama na rin dito sa audit of intangible assets yung pag-audit ng prepaid expenses at saka mga deferred charges. Okay? So pag sinabi nating prepaid expenses, okay, katulad lang din nung pinag-aralan natin nung tayo ay nag-adjusting entry, yung mga prepaid insurance, prepaid rent. Okay? So ito, hindi na masyado tong actually sa practice, hindi na rin masyadong ino-audit itong mga prepaid expenses na to, deferred charges na to, kung immaterial. At normally naman, immaterial talaga siya compared naman sa total amount of assets ng companies na mga naging client ko din before. Okay? But then again, syempre, what if, halimbawa, maka-encounter ka during practice na material yung prepaid expenses at saka mga deferred charges. So, dito sa portion na to, tuturuan din kayo kung paano mag-audit ng prepaid expenses. Okay, at saka deferred charges. Okay, so sige, simulan na natin. Yan. Okay, ano mga pag-uusapan natin ngayon? Of course, introduction to the audit of intangible assets. Yan. And then, katulad ng usual na discussion natin, ano mga audit objectives, and then primary substantive procedures, at saka summary of audit procedures per assertion. Actually, magugulat ka kasi meron lang ditong dadalawang procedure na gagawin. Okay, actually tigisa pa nga sila. Isang procedure para sa intangible assets and then isang procedure para sa prepaid expenses and deferred charges. Okay? But then again, maraming mga assertions na ang tatamaan dito. Yan, sige, simulan na natin. Okay. Introduction muna. Okay. Itong intangible assets na sinasabi, yan, okay. Of course, okay, ay asset siya na identifiable. Okay? Identifiable in the sense that even though wala siyang physical substance, kasi yun naman ang kinaibahan niya sa mga fixed asset na katulad ng land building, etc., di ba? So, identifiable siya in the sense na meron talaga tong value at merong economic na benefits na marireceive ang company dito. Kaya nga nag-i-invest ang company dito sa mga tinatawag na intangible assets. Okay? At isa sa mga characteristics talaga niya, okay, ay yung pagiging identifiable. At pag sinabi nating identifiable, okay, pwede mo siyang, since ang asset nga ay controllable, ibig sabihin kahit ano, pwede mong gawin sa kanya, pwede mong ibenta, di ba? Pwede mong isanla, yan, pwede mong i-donate. Okay? So, since ang characteristic ng asset ay ganun, at ito naman ay tinawag na intangible asset, okay, identifiable siya in the sense na kung ano yung ginagawa mo sa mga tangible assets, pwede mo rin gawin dito. Okay? Katulad dun, pwede mo siyang ibenta, pwede mo siyang i-transfer, di ba? Yun yung sinasabi ritong identifiability. Ayan. So, mga examples ng intangible assets ay katulad ng franchise, di ba? For an instance, yung Jollibee o kaya 7-Eleven. Yan. Okay? Siyempre, hindi ka naman pwede magpatayo ng ganun without buying the franchise of or the name of the company. Okay? So, ito, pinagkakakitaan talaga ito ng mga companies na nagpapa-franchise. Okay? Ito namang patents, okay, para yan sa mga inventions. Yan. Okay? So, kapag halimbawa, meron kang na-inventor, yung business niya ay may na-inventor. Example, computer software. Diba? Or katulad na lang halimbawa ni Facebook, diba? Or kung ano man, 'di ba, na inventions na pwede mong ipapatent, ipapa-register mo. Ayan, para syempre nasa iyo ang claim. Okay? But there are instances na halimbawa mga Filipino na inventor na medyo mahal din kasi talaga ang pagpapatent, ano. So minsan ang ginagawa nila, binebenta na lang nila yung right sa ibang bansa, halimbawa sa US. Okay? Tapos si US ang magpapapatent. So syempre legally siya ang may claim doon sa invention na yon kasi nasa kanya ang patent. Okay? And then yung copyright, yan, copyright ginagamit sa mga books. Okay, pwede rin sa mga actually pag sa mga kanta, di mga song rights, ganyan. Okay? And then of course, yung trademarks, yung nakikita niyo may ganito, di ba, yung TM, etc. Okay. So kaya siya tinawag ding identifiable, sabi dito, may be acquired singly, okay, or as a single portion, or as a part of a group of assets, or as a part of the entire entity. Okay? Yung sinasabi ritong part of an entire entity, okay,
kapag nagkaroon halimbawa ng business combination, yan, di ba? O kaya binibili nung kalabang company yung kalaban niya, di ba? Para mag-overtake. Yan. So pwedeng part of the entire company. Pwede ring single. Kaya nga ang tawag sa kanya ay identifiable. In whatever way, okay, pwede kahit ano pwedeng gawin mo sa kanya. Okay? Ngayon, merong mga tinatawag na internally generated intangible asset. Pag sinabi natin internally generated intangible asset, sila talaga yung gumawa. Okay? So sabi dito, the entity also may generate internally an intangible asset but must comply with the strict capitalization criterion of PAS 38. Kasi PAS 38 ang nag-govern sa intangible assets. Okay? Tatandaan nyo, class, ang pinag-uusapan natin dito ay asset. Okay? At alam naman natin na conservatism principle, di ba? As much as possible, ayaw nating mag-recognize nang hindi talaga tayo sigurado. Ayaw nating mag-capitalize nang hindi talaga tayo sigurado. Lalong-lalo na pagdating sa assets. Okay? Kasi nga, di ba, pagdating sa income at saka pagdating sa asset, we really don't recognize as long as nagre-recognize lang tayo if it is, probable, okay, that future economic benefits will enter into the entity at saka measurable or reliably measured. Okay? Ngayon, kung hindi talaga tayo sigurado dyan sa dalawang yan, which is the general criteria, we don't capitalize and then we don't recognize asset. Okay? Kaya nga, di ba, nagkakaroon din tayong mga tinatawag na contingent asset, di ba? At hindi mo talaga din nire-recognize yun. Dinidisclose mo lang sa financial statements. Kaya nga, okay, bago ka makapag-capitalize, particularly kung internally generated intangible assets ito, napaka-strict ng requirements ng PAS 38. Okay, kaya kung meron kang client na ganito, okay. Ako kasi personally, nakapaghandle ako ng isang client na merong intangible asset pero hindi talaga siya material. Tapos isang client lang yun. Other than that, hindi na talaga ako nakapaghandle ng mga clients na merong intangible assets. Okay? Ngayon, if ever naman, halimbawa, na mapunta ka sa practice at maka-encounter ka ng ganito, at least alam mo, okay, kung ano yung sinasabi ng PAS 38. Okay? Kasi di ba ito ang conceptual framework or accounting framework na magiging basis. Ayan. Ngayon, meron din mga tinatawag na unidentifiable intangible assets. Actually, hindi mo nga siya pwedeng tawagin, hindi nga rin siya dapat tinatawag na intangible assets. Kasi nga, hindi mo naman siya isinasama sa intangible assets. Okay? May sariling line item ang nangyayari dito. Okay? At pag sinabi mong unidentifiable, hindi siya nag-mimit dito sa characteristics ng mga binanggit natin. Franchise, patent, copyright, trademark. Okay? At isa lang naman yung mine-mention talaga dito, yung tinatawag na goodwill. Okay? At ano itong sinasabing goodwill na to? Di ba ito yung ang nangyayari dito, di ba? Balik tayo doon sa basic accounting natin. At napag-aralan nyo na rin naman to sa AFAR, di ba? Basically, di ba, kapag bibilin mo ang isang kumpanya, ang nagiging basis ay itong equity natin o yung tinatawag na net assets. Yan ang nagiging basis, di ba? Siyempre, kung magkano ang presyohanan, if fair value, yun ang babayaran. Okay? Ang nangyayari kasi, okay, pag nagkaroon ng business combination, pag sinabi mo kasi business combination, pwedeng halimbawa magkalabang kumpanya, nag-merge talaga sila. Example, company A, company plus company B equals company C. Pwede rin namang halimbawa company A plus company B equals company A or company B. Pwedeng ganon. Either way, merong bibilhin. Merong acquisition na mangyayari. Okay? At ang binabayaran talaga doon yung ating net assets, particularly yung fair value nan. Okay? Tatandaan mo, bago ka naman mag-arrive dito sa net assets na ito, okay, syempre, itong mga assets, tinitingnan ang value nan. Meron nga tayong tinatawag na due diligence audit. Okay? Kapag nagpa-practice ka na, ma-encounter mo ito, yung due diligence audit. Anong ibig sabihin itong due diligence audit na to? Tatandaan mo, halimbawa, ikaw ang nagbebenta ng kumpanya. Siyempre, as much as possible, gusto mong mabayaran ka ng malaki. Tama ba ako? Okay? Saan ba manggagaling itong net asset value na yan? Siyempre, kapag malaki ang assets mo, malamang malaki din ang net assets mo after settling all the liabilities. Okay? Minsan, ang nangyayari, kaya ginagawa yung due diligence, chine-check yung each line item sa financial statement. Okay? Para malaman kung hindi siya overstated.
Okay, minsan kasi, halimbawa, yung mga nakalibro nila ay masyadong malaki kumpara sa kung magkano na lang siya sa market o yung mga tinatawag na recoverable amount na meron palang portion doon na dapat i-impair na. Anong ibig sabihin? Kailangan mo talagang ibaba ang value sa recoverable amount nila. Minsan, ang nangyayari, hindi na napapansin ng kumpanya yun. Minsan nga sinasadya na rin. Okay? Hindi naman natin sinasabing lahat, pero tatandaan mo, magbebenta ka eh. Siyempre, gusto mo mabayaran ka ng malaki ang mangyayari dyan. Yun. So itong assets na to, actually yung value lang, chinecheck talaga based sa particular na mga standards. Okay, tawag doon due diligence. Ngayon, halimbawa, assuming tama naman talaga. So, magkakaroon ng value yung equity or yung net assets. Babayaran ka. 'Di ba? Pag yung mas malaki yung ibinayad sa iyo kumpara do sa kung magkano lang talaga ang presyo ng kumpanya, ang tawag doon goodwill. Kaya yung na-establish na pangalan sa market. Yan. Kaya meron kayong mga sinasabing mga product or brand na overrated. It is because of the goodwill na na-establish na sa market. Ngayon, sabi dito, unidentifiable ito. Ibig sabihin, hindi mo yan pwedeng ibenta ng solo. Diba? Talagang kailangan, nakalagay dito, it may be capitalized only in connection with the business combination. At syempre, hindi na natin i-discuss yung business combination dahil alam mo na yan. Okay, nagdi-discuss na kayo nan sa AFAR. Ang focus natin dito, paano natin i-audit itong mga goodwill na to, itong mga identifiable intangible assets na ito. Okay? So sabi dito, in designing the audit procedures to check the appropriateness of valuation, kasi yan ang titingnan mo talaga dyan, evaluation at saka disclosure. 'Di ba? Hindi naman pwede ditong katulad ng ginagawa mo sa PPE na mag-ocular inspection ka dahil ito naman ay intangible nga, 'di ba? Without physical substance. So ang focus talaga ng audit mo dito, tama ba ang pagka-valuenan? And then kung tama siya, accurate ba at saka properly disclosed? Okay? In the notes to the financial statements. Ayan. Okay? Kaya medyo although hindi ko rin talaga ma-share sa inyo kung gaano ba kahirap mag-audit nitong intangible asset kasi nga ang nangyari, iisang client lang ang na-experience ko na may intangible asset at iisa pa yun. Okay? Hindi katulad ng PPE, talagang yan, exposed talaga ako sa pag-audit ng PPE. Kaya ang dami kong, nasasabi ko na mahirap din talaga siya at mapagod. Okay? Pero ito nga, ang focus talaga nito, valuation at saka disclosure. So ang ibig sabihin lang na, kung may ma-assign sa yung client under, na mayroong intangible assets, supposedly dapat alam mo talaga yung sinasabi ng PAS 38, particularly pagdating sa valuation at saka sa disclosure. Okay? Next tayo. Sabi dito, in some cases, an entity may pay in advance an item that can be used or can benefit more than one accounting period. Okay, ang pinag-uusapan na natin dito, yung mga prepayments at saka deferred charges. Okay, mga prepaid insurance. Yan. So yan, i-discuss din natin. Pero very brief lang talaga kasi hindi naman talaga to material din pagdating sa actual. So sabi dito, hence, the auditor should check the propriety of the amounts reported as prepaid asset and current period expense. Okay. Kung maaalala mo, sa mga prepaid expenses, may dalawang method na ginagamit. Tama ba ako? Pag nag-a-adjusting entry ka, di ba? You have asset method, okay, at saka expense method. Yan. So ideally, di ba, kapag meron ka mga prepaid expenses, ideally, sinasabi naman talaga na i-treat mo siya as asset dahil may benefit pa yan sa next accounting period. Eh. Okay. But, of course, binigyan ka rin naman ng choice na gumamit ng expense. Eh, kung talaga namang halimbawa, immaterial at gusto mong i-treat as expense, wala namang kaso. Okay? Ang kailangan lang talagang tingnan at the end of the accounting period or at the end of the accounting year, di ba? Baka meron kasing malaking portion pa ng asset na dapat makarry from one accounting period to the next accounting period. Halimbawa, pinili niya ay expense method kung maaalala mo. Ibig sabihin, at the very beginning na nagbayad siya, tinreat niya lahat as expenses. Wala namang kaso doon, okay lang naman. Pero halimbawa, okay, pagdating ng end of the accounting period at masyadong material, yung portion na dapat ay madala pa sa next accounting period, yung tinatawag na unexpired portion o yung unconsumed, di ba? Dadalhin mo yan sa next accounting period. Okay, kung masyadong malaki yan, ipapa-adjust talaga yan. Okay? But sabi ko nga, in actual, dahil nga immaterial to, unang-una, hindi na namin to chinecheck. Okay? Kasi wala na rin naman kami pakialam kung yan ay asset method ang ginamit niya or expense method ang ginamit niya. And at the same time, kung nag-adjust ba siya o hindi. Bakit nga wala na rin halos pakialam? Eh kasi nga, immaterial.
Hindi yan ang focus ng audit. Okay? Kasi tatandaan natin, ang audit natin ay laging tinatawag na risk-based approach. Okay? Ibig sabihin, yung mga account na risky, doon tayo magfo-focus dahil tatandaan nyo, meron tayong hinahabol rin na deadline. At saka costly din naman pag iwa 100% mo lahat. Okay? Ayan. So yun, yung mga pag-uusapan natin. Okay? So when auditing intangible assets, prepaid expenses, and deferred charges, okay, the auditor should consider yan, yung mga related income statement account. Kung maaalala mo, kung napanood mo yung video lecture natin ng audit ng PPE Part 1 and Part 2, okay, kaya medyo critical talaga ang pag-audit ng PPE. Tatandaan mo, ang daming nakakabit na expenses account sa kanya. Depreciation, ano pa, repairs and maintenance, ano pa, rent expenses, yung mga yan, di ba? Ano pa, yung sinabi ko rin dun sa PPE na halimbawa, di ba, supposedly dapat i-capitalize, ginawang expense outright. Bakit nga ginagawang expense outright? Okay, kahit alam naman nila from the very first place na capitalizable yun. Okay, kasi nga, di ba, for tax purposes, gusto na nilang maklaim siya, okay, as deductible expenses para mag-arrive sila sa isang taxable income na maliit. Okay, and then eventually, pag minultiply mo yun sa applicable tax rate, maliit din yung income tax na babayaran. Hindi lang din siyempre sinasabi yun dito sa audit book, but in reality, kaya nga siya talaga naging critical or risky is because of that. Okay, ngayon, sa case na to, okay, meron na namang nakakabit amortization expense, office supplies expense, insurance expense, and other items. Okay, tatandaan mo, again, deductible for tax purposes itong mga to. Kaya nga, ang pag-audit ng intangible, okay, ay kahit papaano ay risky talaga. Ayan. Okay, kasi nga, again, merong mga expenses na for tax purposes ay deductible to arrive for the taxable income. And then eventually, pag minultiply mo yung tax rate, maliit ang income tax na babayaran. Okay? Kaya kahit dito sinasabi sa audit na compliance siya with the financial reporting framework, syempre in reality, dapat nagko-comply din siya sa mga laws and regulation. At kaya nga may sinabing regulation, isa yun yung BIR regulation. Excuse me, at saka SEC, Securities and Exchange Commission. Okay? Ayan. Sige. So much for the introduction. Let's go to the audit objectives. Again, pare-pareho lang ang format natin from the very beginning na nag-audit tayo ng cash. Okay? Objective-based tayo. Doon naka-align yung ating gagawing procedure. Okay? And alam naman natin na ito ay assertion. Ngayon, ang ginagawa lang talaga natin dito, ginagawa nating specific para kapag gumawa ka na ng audit program, alam mo na kung anong gagawin mo. Example, katulad nito, di ba? Ang assertion niya, class, existence. Okay, nag-e-exist ba talaga yung intangible asset, yung prepayments at saka deferred charges? Or occurrence? Occurrence pertaining to income statement account ito. Nag-amortize ka ba talaga? Meron ba talagang, di ba, yung mga prepaid office supplies expenses, mga ganyan? Meron ba talagang ganon? Nag-occur ba talaga siya? So yun yung general assertion. Ayan, ngayon, okay, specifically, anong gusto mong malaman kapag existence or occurrence ang assertion na tinetest mo? Di syempre, kapag existence, basic, all recorded identifiable intangible assets, prepaid expenses and deferred charges ay nag-e-exist. Okay? And will benefit the future period. Okay? No need to say naman, benefit the future period. Kaya nga titinrate mo yan as asset. Diba? Okay? And at the same time, yung sinasabi niya rito will benefit the future period, yun yung mga prepaid expenses mo na pwede mong madala from one accounting period to the next. Yan, okay? And then ano pa? All recorded unidentifiable intangible assets and goodwill, okay, arises as a result of business combination. Yan, goodwill arising from the other sources is not recorded. Yan, kasi tatandaan mo, ang goodwill ay unidentifiable. Okay? Ibig sabihin, kailangan lang siyang ma-recognize kapag nagkaroon ng talaga ng tinatawag na business combination. Ngayon, kung merong mga internally generated, hindi mo yan i-recognize. Okay? As long as walang nangyayaring business combination. Again, bakit? Tatandaan mo, asset ang pinag-uusapan natin dito. At nagre-recognize tayo ng asset if it is probable and measurable. Diba? Yan. And in the case of intangible asset, may karagdagan pang criteria, identifiable. Yan.
Okay? Ang goodwill ay unidentifiable. So, hindi mo dapat talaga i-recognize unless otherwise, ano nga, meron tayong business combination. Nakaintindihan? Okay. Next, completeness. Again, syempre, lahat na nag-e-exist dapat naka-record, completely recorded. Kaya sabi dito, di ba, all intangible assets by the entity, lahat ng mga intangible assets daw niya ay naka-record, included in the statement of financial position as of the end of the reporting period na i-audit, di ba? All prepaid expenses and deferred charges paid in advance by the entity are included in the SFP. Yan. Okay? So, alam na natin yung assertion ng completeness. Let's go to the next. Valuation and allocation. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Okay, pag sinabi mong valuation, how do you recognize or what is the amount of measurement of intangible assets, prepaid expenses, at saka deferred charges? Pag sinabi mo namang allocation, yan ay pertaining sa amortization. Diba? Kapag mga intangible assets. We don't use depreciation na word. Okay, amortization. Diba? And then, another thing, diba? Kapag prepaid expenses yan, every month, diba? Na binayaran mo, may portion na nag-e-expire, may portion na nako-consume. So, allocation pa rin ang tawag doon. Kaya valuation and allocation. Okay? So, ito daw tatlong ino-audit natin, okay, na included doon sa SFP, sa Statement of Financial Position, okay, ay dapat daw tama ang allocation. Diba? Being allocated in a systematic and rational manner. Okay, to the accounting period estimated to be benefited. Plus, sa actual, okay, na audit, never akong nakakita na gumamit ng ibang method except sa straight line. Okay, although maraming sinasabi ang standard ng way ng pagde-depreciate at pag-amortize, 'di ba? Doon ang nakikita ko talaga, straight line method ang ginagamit. Yan. Okay. Worst case, wala akong nakikitang amortization na account. Well, in fact, yung intangible asset na inaudit ko dati, okay, ay may finite life. Ibig sabihin na may finite lang, may certain life lang talaga siya na kailangan mo siyang i-amortize, i-allocate for the accounting period. Okay, pagkatingin ko ng trial balance or nung unaudited financial statement, nakita ko walang amortization expense. Okay, nagtataka din ako, bakit wala? So ibig sabihin, 'di ba, anong naapektuhan doon? Unang-una, completeness kasi hindi kompleto ang record. Ikalawa, valuation and allocation. Okay? Ano pa? Goodwill is included in the SFP at the appropriate amount and impairment, if applicable, okay, are appropriately identified and recorded. Again, it will only arise due to business combination. Other than business combination, hindi ka dapat mag-recognize ng goodwill. Okay? Next, rights and obligation. Yan. Siyempre, isa rin sa mga tinitingnan dito, dahil asset yan, ay ikaw ba ang may legal ownership dyan? Okay, kasi tatandaan mo, ito ay without physical substance, so hindi mo nakahawakan. So ibig sabihin, ang magiging basis talaga ng ownership mo dito ay di yung mga ano dyan, yung mga titulo dyan, di ba? Yung mga documentation na sa'yo talaga nakapangalan. Okay, kaya sabi dito, ang specific audit objectives mo, dapat meron kang legal right. Yan sa sinasabi mong intangible assets na yan. Okay? And then the entity is entitled to the future benefits. Kasi baka mamaya wala naman palang future benefits ito. Bakit pa natin tinawag na asset yan at the very first place, di ba? Okay? And then sabi dito, intangibles are free of liens, pledges, and other security interests, or if not, such liens, pledges, and security interests are identified and properly disclosed. Okay. Okay. Tuwing kailan ba ito nangyayari? Yung mga yan. Normally, kapag nag-audit ka ng loan, makikita mo naman kung anong naka-collateral. Yan. So, kapag nag-audit ka na ng loan, makikita mo itong mga ito. Kung ito ay naka-collateral or nakasanla, dapat properly disclosed in the financial statements. At hindi mo rin masasabi na immaterial yun kasi unang-una, 'di ba? Logic naman, 'di ba? Bakit tinanggap ng bangko na collateral yung iyong intangible assets kung yun man yung isinunla mo? Kung hindi siya mahal o hindi malaki ang amount niya. 'Yun. So ibig sabihin,
no, needless to say, na kapag yan ay naka-collateral, it should be disclosed in the notes of the financial statements para din malaman nitong ating mga users ng FS, di ba? Yung particularly yung mga shareholders. Para malaman nila bakit may loan pala tayo. Okay? Tapos ito ang naka-collateral. O di syempre kung halimbawa ikaw ang investor, tapos may loan na malaki ang kumpanya, naka-collateral, mga intangible assets. So kaya hindi intangible assets lang, pinagsamang tangible at saka intangible assets, halimbawa, di ba? So medyo ikaw kakabahan ka, baka mamaya, teka muna, saan kaya napupunta yung aming investment? Baka wala na itong return di ba? Baka puro ibayad na lang sa loan. Mga ganun. Kaya dapat talaga naka-disclose. Okay? Ayan. And then of course, another important thing, the presentation and disclosure. Okay? So sabi dito, yan daw tatlong yan na ino-audit natin ay properly classified, properly described, kung anumang klaseng intangible assets yun. Kung prepaid expenses yan, anong klaseng prepaid expenses yan? Prepaid rent ba yan? Prepaid insurance ba yan? Diba? And then disclose in the FS including the notes in accordance with TFRS. Ayan. Ngayon, kung gagawa ka nga ng audit program, syempre itong general assertion ang magiging guideline mo. Tapos, ito na yung specific na magiging audit objectives mo na ilalagay doon. Ngayon, meron ka ng specific audit objectives, ano nang kasunod mong gagawin? Siyempre, gagawa ka na ng procedures. Okay? By the way, yung i-discuss natin plus dito na audit procedure, these are primary substantive. Okay? Primary lang. Ngayon, kung ikaw ay nag-o-audit at based on your assessment, ay kailangan extensive pa rin ang gagawin mong audit. Pwede kang gumawa ng ibang procedure na hindi natin mababanggit dito. Okay? Kasi yung procedure na yun, naka-customize lang based sa assessment mo. Kung sa tingin mo, halimbawa, masyadong mataas ang risk of material misstatement. Anong ibig sabihin nun? Malaki yung chance na magkaroon ng material na mali doon sa FS that will lead to the effect, may effect siya sa fairness ng financial statements. Ayan, okay? So, nasa sa'yo yun kung magkakaroon ka ng extensive audit procedure na gagawin mo dito sa intangible assets, prepaid insurance, or prepaid expenses at saka deferred charges. Ayan, okay? So, but then again, sabi ko nga, ang pag-uusapan lang natin dito, yung primary. Okay, mga dapat mo lang gawin. Siyempre, ang board exam naman, entry level lang yan. Hindi ka naman dyan tatanungin ng mga customized procedure. Okay, entry level. So, ang ibig sabihin, dapat at the minimum, alam mo yung sinasabi ng standard pag sinabing entry level. Okay? Yan. Puntahan na natin itong primary substantive test o yung primary substantive procedure for intangible assets. Okay, at saka dun sa dalawa. Okay, pero hahatiin natin to sa part 1 and part 2. I-discuss natin sa part 2 mamaya after our break time. Okay, so punta na tayo dito sa audit procedures for intangible assets. Actually, for intangible assets, ito lang. Okay, ito, number 2, pertaining na yan sa prepaid expenses at saka deferred charges. Okay, so analyzing and examining evidence of valuation of intangible assets ang pag-uusapan natin dito. Under analyzing and examining, bibigyan kita ng mga specific steps kung ano talaga yung gagawin mo. Halimbawa, nasa practice ka na nga at na-assign ka mag-audit ng intangibles. Okay, so yun muna yung pag-usapan natin dito. Okay? Oops. Analyzing and examining the evidence of valuation of intangibles. Yan. Okay. Itong procedure na to, syempre, dahil iisa nga lang siya, halos tatamaan na nito lahat ng assertion eh. So ito yung mga primary audit objectives talaga na tatamaan mo. Okay, existence, of course, and occurrence para sa mga income statement account, di ba? Rights para dun sa ownership and then accuracy ng recording. And then of course, valuation and allocation and presentation and disclosure. Sa madaling salita, okay, halos lahat na nga eh. Diba? Ngayon kung mapapansin mo, wala kang nakitang completeness dito sa procedure na to. Okay? Hindi naman masyadong binibigyan kasi ng emphasis yung completeness eh. Unless sobrang dami talaga ng intangible assets mo. Okay? Normally, kapag meron namang intangibles, sa practice talaga, recorded naman yan. Ang nagiging problema mo nga lang, katulad nung na-experience ko, hindi nag-a-amortize, na dapat naman talaga mag-amortize siya. Okay? So, doon naaapektuhan yung
completeness as well as yung valuation and allocation. Okay, but then again, okay, kung proper naman ang allocation ng amortization, ang magiging problema mo na lang talaga, okay, itong mga assertions na yan. Okay? So generally, halimbawa, pumunta ka na sa field, okay, or gumagawa ka ng audit plan, audit program, kung paano mo aatakihin ang pag-audit ng intangibles. Ano yung generally na dapat mong gawin? Okay, number 1, i-obtain mo yung schedule ng intangibles, lalo na kung madami. Diba? Katulad din nung nangyayari sa PPE. Sa PPE, meron tayong tinatawag na lapsing schedule. Kung napanood mo yung video lecture natin. Tapos may example din tayo doon. Sa lapsing schedule, nakalagay na dyan per column. Okay, yung mga detalye na kailangan mo. Okay, kailan binili, ano ang source document, di ba? And then ano bang assessment dito? Ito ba may finite life or indefinite ang life nito? Kasi kung ito ay may finite life, dapat i-amortize. Kung indefinite life naman ito, hindi mo i-amortize pero itetest mo for impairment. Mga ganyan, factor. Okay? So yun yung mga makikita mo sa intangibles. Kailan siya binili, magkano, tapos anong balanse ng amortization niya, yung beginning, and then yung additions during the year, and then yung ending balance. So yun yung mga makikita mo sa schedule of intangibles. Okay? Ngayon, yun ang una mong gagawin. Ikalawa, itetest mo yung basis ng additions, amortization, and impairment and disposal. Anong ibig sabihin natin ditong itetest mo yung basis ng addition? Kasi halimbawa nga, may subsequent expenses. Diba? May subsequent costs. Kung maaalala mo, ang normaling pinagmumula ng mga subsequent expenses, halimbawa, nag-recognize ka na ng intangible asset before. Qualified naman siya, walang problema. The problem is, subsequently, meron kang mga expenses na related sa intangible assets. At normally, ang malaking portion na kinakain ng expenses na yun, yung tinatawag na R&D, Research and Development Expenses. Diba? Kung maaalala mo, itong research expenses, anong treatment natin sa kanya? Okay? Expense outright. Diba? Yung research. Okay. Itong development cost, by default or generally, expenses din siya. Okay, by default. Unless otherwise, okay, ma-meet na yung tinatawag na, nakalimutan ko na yung acronym, pero CHARM, something like that. Anong ibig sabihin nun? Okay? Pwede mong i-recognize na capitalizable ang development expenses. Okay? Kapag siya ay may technical feasibility. Ibig sabihin ng technical feasibility, talagang pag sinabi mo namang word na feasible, di ba? Talagang magmamaterialize. Kumbaga, mako-consider as part ng asset and then eventually may economic benefit. Yun yung sinasabing technical feasibility. May pagkakakitaan ka talaga doon. Okay? Kaya pwede mo siyang i-capitalize. Ikalawa, di ba, measured reliably. Probable na economic benefits, di ba? Pwede mong may possibility or may probability na mabenta mo rin separately. Something like that. Okay? Unless kapag hindi minention yung mga yun, class, generally, itong sinasabing research and development expenses, expense outright talaga siya. Okay? Unless, sabi nga, minention na yung mga criteria ng development costs. Technical feasibility, diba? Measured reliably, etc. etc. Okay. Ngayon, ito ang pwedeng mangyaring mali sa'yo pagdating sa actual practice. Tatandaan mo na tatlo na ang accounting standard na sinusunod ngayon. At stand-alone yung mga yan. Meron tayong tinatawag na full PFRS. Diba? Meron tayong tinatawag na PFRS for SME. Bibigyan ko na kayo ng background dito sa R&D, di ba? At saka meron tayong tinatawag na PFRS for SE, small entities. Tatlo yan, magkakaiba. Okay? Meron kang mahahawakang kliyente na siya pala'y SME. Ngayon, tatandaan mo, class, kapag SME, which is ipapakita ko rin naman mamaya sa comparison, kapag SME, walang capitalize kapag research and development cost. Lahat yan expense outright. Okay? Kaya nga, isa sa mga titingnan mo pag mag-o-audit ka, ano bang standard ang ginagamit ng tong client ko? Full PFRS ba o PFRS for SME or PFRS for SE? Kasi dito sa intangible class,
si PFRS for SME at saka PFRS for SE, wala namang pinagkaiba. So ang magiging comparison lang natin dito, full PFRS at saka PFRS for SME. Okay? So yun nga, isa sa mga major nga dyan na difference itong full PFRS at saka PFRS for SME pagdating dun sa subsequent expenses. Yung mga sumunod na gastos, yung R&D. Diba? So generally, expense outright. Unless itong development cost na meet niya yung mga criteria na sinasabi ng PAS 38, intangible assets, di ba? Okay. Kung hindi, expense outright. Ngayon, pagdating sa PFRS for SME class at saka sa PFRS for SE, walang ganun. Lahat yan expense outright. Wala ka dyang i-capitalize. Nagkakaintindihan? Okay. So yun yung sinasabi ritong additions. Ngayon, yung amortization, ayan, di ba? Anong naging basis ng amortization? Kasi tatandaan mo, ang pinakang tatandaan mo rito sa amortization, unang-una mong tatanungin, ito ba ay, una, ang tatanungin mo muna pala, ay anong standard ang ginagamit nila at applicable sa kanila? Full PFRS ba o PFRS for SME? Bakit? Mamaya makikita nyo kung bakit kailangan mong i-identify. Kasi under PFRS for SME, kung hindi ako nagkakamali, lahat ng intangible assets, okay, ay parang treated as merong finite life lang. May limited life lang sila. Hindi katulad under full PFRS, okay, merong mga intangible assets na indefinite ang life. So hindi nag-a-amortize, kundi tinetest mo lang for impairment. Yan. Kaya ang una mong gagawin, pag ikaw ay mag-o-audit na, tatanungin mo ano ba to ang ginagamit nila at saka ang applicable sa kanila. Full PFRS o PFRS for SME or PFRS for SE? Yun ang unang tanong. Ikalawa, pagdating sa amortization, okay, dahil na-identify mo na kung full PFRS ba yan or PFRS for SME ba yan, ang kasunod mong tanong, okay, dapat bang i-amortize o hindi? O sa madaling salita, ito bang intangible asset na ino-audit ko ay merong finite life or indefinite ang life nito? Hindi ma-determine kung gaano katagal. Kasi ang ibig sabihin kasi ng finite life at saka indefinite life, determine mo lang kung hanggang kailan lang panahon na itatagal ng intangible assets at panahon na meron lang talaga siyang silbi sa'yo. Diba? Parang economic life. Yan. But then again, tatandaan mo, merong mga intangible assets katulad ng patent na merong limit lang din talaga. May legal life sila. Kung hindi ako nagkakamali, 20 years. Katulad si patent parang 20 years and then i-renew mo na lang. Okay. Ngayon, nang tatandaan mo pag nag-a-amortize ka, anong naging basis nila ng useful life nila, ng amortization? Baka kasi mamaya mas mataas siya sa legal life. Halimbawa lang si patent, ina-amortize. Ang nakita mo, ang basis ng amortization, ang legal life niya, 50 years. Okay? Normally, ang legal life ng isang patent ay 20 years lang. 20 years lang. Diba? So, dapat whichever is shorter. Kaya nga legal life, di yan ang masusunod. Kasi legally, yan ang magiging benefit na. Kung i-renew mo, di i-renew mo, doon ka magsimula ng panibagong amortization. Pero, doon sa unang acquisition, dapat mas mababa talaga ang susundin mo. So, halimbawa, nagkaroon ka ng kliyente, tapos ina-amortize niya yung patent 50 years, which is legally ay 20 years lang. Alin ang masusunod sa dalawa? 20 years. Yan. Kaya kailangan talaga bantay mo rin anong nagiging basis ng amortization. Okay? And then, ito nga sinasabi nating impairment, again, tatanungin mo na naman ang sarili mo. Same question. Anong sinusunod nitong standard? Full PFRS, PFRS for SME, or PFRS for SE? Okay? And then kasunod, ito bang ino-audit ko with indefinite life or with finite life? Kasi kung with indefinite life, pwede ko siyang i-test for impairment. Diba? Yan. And then of course, disposal. Kung halimbawa, binenta mo na, or dinonate mo, or kung ano mang ginawa mo, as long as de-recognize na siya, ibig sabihin, tatanggalin mo na siya sa record natin, okay, dapat properly recorded. Okay? So generally, yung dalawang yan, ganyan ang atake mo pag mag-o-audit ka ng intangibles. Hanapin mo yung schedule, lalo na kung marami, parang yung sinasabing lapsing schedule. Okay? I think the term for schedule ng intangible asset ay parang lapsing lang din naman, kung madami. Okay?
And then of course, yan, anong mga naging basis ng computation nitong mga to? Kasi tatandaan mo, yung mga yan, saan ang effect nan? Valuation and allocation. Okay, as well as presentation and disclosure. Eh tatandaan mo, yun ang binabantayan natin dito sa pag-audit ng intangibles. Okay, nagkakaintindihan po tayo? Yan. Okay pa kayo? Pwedeng sumagot. Okay pa kayo? Hindi ko kasi kayo makikita mag-thumbs up eh. Ano kayo eh. Narinig niyo ba ako? Yes po. Okay, good. Apo. Sige. Let's continue. Okay? Mag-aano lang muna ako. Gusto kong makita ang aking mukha. Dito sa kasi parang nagiging voice over siya. Ayan. Okay. So let's go to the specific. Kasi yung sinabi natin kanina, general yun. Okay? Doon tayo sa specific na gagawin mo. Unang-una, okay, number 1, determining the original cost. Original cost, di ba? Kung magkano talaga siya in-acquire. O kung yan ay generate internally, magkano yung mga nagastos dyan? Okay. Ang tanong, okay, ito bang ino-audit mong client mo ay prior year na? Ibig sabihin, kliyente mo na siya last year o first year client mo pa lang ito. Okay? So magkaiba ng treatment. Of course, if yan ay prior year client mo na, okay, at hindi naman hindi naman original cost naman ang pinag-uusapan natin dito. Ano ba? Franchise, patent, copyright, di ba? Okay, ang gagawin mo, class, pupunta ka dun sa permanent file. Ito na pag-aralan natin sa auditing theory, di ba? May permanent file, may temporary file. Anong mga example class ng permanent file? Ang example ng mga permanent file, okay, na hindi na nababago, talaga na, andun na. Di ba, articles of incorporation, normally permanent file naman talaga yun, unless magkaroon ng amendments, di ba? Pero normally, kung client mo na siya dati, meron kang mga isa-separate na permanent at saka temporary file. O, isa nga sa mga permanent file, halimbawa ay, tawag dito, articles of incorporation, di ba? Yung mga ganon. Okay. Ngayon, syempre, dahil client mo na yan, dati, naka-document na originally kung magkano mo yan binili. Malamang kumuha ka na rin akong dokumento last year ng patunay na binili mo talaga siya o kinonstruct yan. Okay, naka-document na yun doon sa audit working paper mo. So kung dati mo ng client yan at gusto mong malaman yung original cost, tingnan mo lang yung last year mo na working paper. Okay? Ngayon, ang medyo matrabaho ay kapag bagong kliyente. Paano mo malalaman yung original cost? Ngayon, bakit kasi kailangan mong alamin yung original cost? Kasi nga baka nga nagkaroon ng tinatawag na addition. Okay, kaya gusto mo munang malaman, okay, kung bagong kliyente yan, ibig sabihin hindi mo nga kliyente last year, gusto mong malaman originally magkano kaya? Okay? Ito binili bago ko i-audit itong additions na ito o yung mga subsequent capitalization na ginawa. Okay? Malamang ano ang pwede mong gawin? 'Di ba? May sinasabi tayo dati na makikipag-usap tayo dun sa predecessor auditor o yung nag-audit dati kung ano mang accounting firm or audit firm 'yan. With of course, with the permission of our client. 'Di ba? Magsisika muna ng permission before ka makapag-usap kay predecessor auditor. Okay. Ngayon, ang pwede mong tingnan, una, yung last year's audited financial statements. Kung magkano yung naging value niya doon. Okay, kasi audited naman yan. So, reliable yan. Diba? Ngayon, pwede rin naman yung prior year working paper ng predecessor auditor. Ibig sabihin, yung naging audit working paper niya na ginamit nung nag-audit siya. Okay, ito sasabihin ko sa inyo. Sa practice, napakadamot talagang magbigay ng predecessor auditor. Lalo na kung yung dating nag-audit ay competitor nyo ngayon. Diba? Auditing firm kayo, tapos yung nag-audit, ibang auditing firm na kalaban nyo rin sa market, diba? So malamang sa malamang, hindi nila ibibigay yung prior year working paper talaga nila. At never ako naka-experience na nung nakapag-usap kami sa predecessor auditor, nagbigay talaga sila ng detailed audit working paper nila. Hindi nila yun gagawin. Kasi kumbaga parang trademark nila yun eh. Kumbaga parang intangible nga nila yun eh, di ba? Hindi mo pwedeng makita yun. Makikita mo kung ano yung mga ginagawa nilang procedure, di ba? Parang ganyan, kung paano ang formatting. So normally, hindi nila yun ibibigay. Pero syempre, sorte ka kapag binigay. Walang problema.
Yan, okay? But then again, kung hindi man ibigay, ang magiging basis mo, yung audited financial statements nung last year. Okay? Nagkakaintindihan. Kaya sorte ka kung bibigyan ka ng prior year working paper. Kasi ang napansin ko sa practice, ang binibigay ba sa amin, ang binibigay sa amin, yung binigay din ng client, ibig sabihin, hindi talaga siya document na para bang hindi siya originally nanggaling kay auditor. Nanggaling siya kay client din. Tapos yung si client nilagay lang si predecessor auditor. Nilagay niya lang yung binigay ni client do sa audit working paper niya as received document. Parang ganoon. Tapos yun lang din yung ipapasa sa iyo. Okay. O di wala kang makitang procedure na ginawa at hindi nga talaga nila ipapakita. Okay? So, wala kang ibang resort kundi audited FS last year. Okay. So, that's the original cost. Paano naman mag-audit nung addition o yung mga tinatawag na mga subsequent cost na kinapitalize? Okay. Sabi dito, okay, if acquired during the period, okay, ibig sabihin during nung accounting period na covered ng audit mo, may sinasabi ditong vouch the supporting documents. Ang ibig sabihin ng vouch the supporting documents, di ba? Tingnan mo daw yung mga document. Okay? At ano-anong mga example nun? Okay? Mga supporting documents na meron talagang patunay na binayaran. Okay? Okay, para siya i-acquire, di ba? At saka i-register. Lalo na kung patent yan, kung copyright yan, di ba? Siyempre, makikita mo yung mga document na nagpapatunay na nasa kanya talaga sa kanya talaga nakapangalan yun, siya ang may legal rights, magkanong binayaran. So yun yung mga titingnan mo for cost of addition. Okay? If internally generated, so sila talaga yung nag-generate, hindi rin nila ito binili sa iba. Sila ang nag-generate nito. Kaya nga meron mga R&D expenses, di ba? Research and development costs or research and development expenses. Nagre-research talaga sila at kapag possible na mag-feasible, okay, i-develop nila. Yun, kaya nagkakaroon ng mga subsequent expenses. Yan. So, i-check mo naman yung check the amount capitalized. Okay? So, that's cost for cost of addition kung paano may i-audit. Kasunod. Okay? Yan. Let's talk about amortization. Ito. Okay. So alam mo na itong alam mo na itong number 1, i-determine mo yung cost. Alam mo na kung anong gagawin mo. Kung ikaw ay prior year client or dati mo or this year's client lang. Okay, and then cost of addition. Ngayon, ito, isa sa mga masalimuot ay yung amortization. Di ba? Parang sa PPE, yung depreciation. At katulad din ng sa property, plant, and equipment, ang kailangan mong malaman, okay, at sinasabi rin kasi talaga sa iyo ng PSA, particularly PSA 540, nire-require niya yung auditor, ikaw, nire-require ka daw niya, na maintindihan mo at magkaroon ka ng understanding kung paano ang proseso ng naging basis nila, okay, ng amortization. Sa madaling salita, kung maaalala mo, ang amortization, depletion, at saka depreciation ay accounting estimates. Diba? At minemention yan sa PAS 8. Okay, accounting estimate yan. So, kahit naman yan ay accounting estimate, hindi naman yan pwedeng basta tumingin ka lang sa langit at hinulaan kung gaano katagal ang useful life nan. Hindi ganun. Okay, may basis pa rin talaga. At kawala-wala nga, kung wala kang makitang basis, ang magiging basis mo, legal life. Legal life ng intangible asset. Meron naman katulad nga ng patent. Diba? Kung hindi ako nagkakamali, ang song rights or copyright, parang 50 years. Ang tagal? Hindi ko sure ha, pero parang ganyan, narinig ko. 50 years, di ba? Oh. So kung wala ka talagang ibang basis, di legal life ang magiging basis mo. Pero syempre, kailangan nga nakadocument yun eh. Okay, kaya sinasabi nga, obtain the understanding kung paano nag-arrive sa proseso ng pag-amortize yung ating kliyente. Okay, at saka paano niya na-develop yung estimate na yun? Paano niya nasabi na dapat 20 years lang ang magiging, di ba? 20 years lang magiging useful life nito o 10 years lang magiging useful life nito or sinabi niya na hindi namin ma-determine
indefinite ang life nan. Ano naging basis mo dun? Okay? Hindi porket sinabing accounting estimate yan, walang naging basis. Tatandaan mo, meron pa rin basis ito. At dapat malaman mo yon. Okay? Kaya nga, ni-require ka ng PSA 540. Kailangan mong malaman. Ayan. Okay? So pagdating sa testing ng amortization, itetest mo kung tama ba ang pagka-amortize, tama ba ang basis. Okay, anong main objective mo as auditor? Okay. Mainly, kubuha ka daw ng sufficient appropriate evidence regarding sa number 1, reasonableness. Tatandaan mo, okay, dahil nga yan ay estimate, hindi mo naman makukuha ang exact amount kasi estimate nga eh. Ang gusto mo lang malaman, reasonable kaya yung amortization expense, okay, na generate niya. Kasi kung maaalala mo, dun sa discussion natin ng property, plant, and equipment, yung nakakatawang storya doon, di ba? Straight line naman yung depreciation. Example, 50,000 every year. Tapos this year, biglang nagbago. Di ba? Biglang lumaki. Lumaki ang depreciation expense. Okay. Siyempre, tatanungin mo, bakit lumaki ang depreciation expense ng inyong PPE? Eh kasi sabi, based on our assessment, kailangan babaan na yung useful life. Kasi namali kami ng estimate nung una, masyadong matagal. So pinaiiksi namin ngayon. Okay, ang kasunod ko kasing tanong doon, ano pong naging basis nyo na paiksiin yung useful life ng PPE, sa PPE audit, di ba? Sabi niya, di walang masabi. Supposedly dapat kung building ang ino-audit o kung building ang dine-depreciate, okay. Dapat yung engineer or yung architect man lang ang magsabi na talagang bumaba yung useful life niya. Okay? At least yun man lang ang maging basis. Eh syempre, by practice or by experience, alam mo na ang purpose lang kung bakit in-accelerate yung depreciation ay para anong mangyari. Okay? Para lumaki yung deductible expenses. Again, pag lumaki yung deductible expenses, anong mangyayari sa taxable income? Maliit. Pag maliit ang taxable income, anong mangyayari sa income tax? Maliit din. So ang bottom line is, kaya nilang ina-accelerate yung expenses para maging deductible. Okay. Ganun din ang pwedeng mangyari dito sa intangible asset. At kasi ito'y amortization expense na deductible eh. Okay? Kaya nga, tinitingnan mo yung reasonableness. Yan, di ba? At isa nga sa mga pagtingin ng reasonableness, anong naging basis ng estimate ng useful life nan or legal life nan? Di ba? Kailangan mong malaman. And then, of course, yung disclosure. Okay, kaya kung mapapansin mo, ang sinasabi nitong 1 and 2, ang pinag-uusapan natin dyan, katulad din ng sinabi nung sa unang slide, valuation and allocation, okay, at saka presentation and disclosure. Yan talaga ang gusto niyang mahit dito sa procedure na ito. Okay? So, ayan. So before we continue dito sa important notes, okay, we will be having our break time. And kasunod din ito, i-discuss na natin yung procedure dito sa amortization kung anong gagawin natin. Okay, ang mahalaga ngayong part 1 ng ating discussion, recorded discussion, malaman mo, okay, itong tatlong ito. Alamin mo yung paano nag-arrive sa original cost of addition, at saka amortization, which is, ang binabantayan mo talaga, valuation and allocation at saka presentation and disclosure. Sa susunod na discussion natin dito sa part 2, ang i-discuss ko na yung specific na gagawin mo kapag ang i-check mo na ay amortization at saka impairment. And then kasunod nun, yung madali na yung prepaid expenses, etc. etc. Okay? So stop recording muna tayo and we will be having our break time. Stop recording. Yan. Okay, so tune in sa part 2 ha.